Magandang araw po sa inyong lahat at muli po, welcome po dito sa inyong paboritong programa. Dear Kuya E, sa bawat bahagi ng ating buhay, mayroon tayong alaalang hindi malilimutan. Mga taong naging bahagi ng buhay natin. Mga taong nag-iwan din ng marka sa pagkatao natin. Ako po si Ted at ito ang aking kwento. First year college na ako noon nang malaman kong hindi ako straight, Kuya E. I don't know, Kuya E, pero nung high school ako ay nagkaroon naman ako ng girlfriend. Pero hindi ko alam kung paano nangyari na mahuhulog ako sa isang lalaki. Classmate ko siya sa parehong kursong Hotel and Restaurant Management at itago natin siya sa pangalang Nico. Si Nico, Kuya E, ay straight. Naging tropa ko siya kasama ang ilan pa naming kaklase na nagkaroon pa kami ng grupo. Moreno si Nico. Hindi masyadong gwapo, nasa 5'7" ang height, maganda ang mata, makulit, kalog. Yung gusto ko sa kanya, yung mata na tila laging galing sa iyak. Unang kita ko lang sa kanya, hindi ko alam kung bakit ako ganun, parang na magnet agad. Magkalapit kami ni Nico sa loob ng classroom, kaya naman mabilis kaming nagkasundo at nagkakilala. First time kong kabahan nang magkaharap ang aming mga mukha. Nahulog ang ballpen ko nang saktong pupulutin din niya. Parang teleserye, putya, pero it happened talaga, Kuya E. Para bang yung pagkakataon na yun ay gusto mo siyang halikan. Pero hindi ganun yun dahil walang kami. Dahil lagi kaming magkakasama, naging pamilyar na kami sa isa't isa hanggang sa naging tambayan namin ang bahay ni Nico. Wala siyang kaalam-alam, Kuya Ina, naroon ako at patuloy na nahuhulog sa kanya. Isang araw ay doon ako nakatulog sa kanila, Kuya E, dahil nalasing ako. As in, paghiga ko ay blackout na talaga. Hindi ko alam na doon na pala ako nakatulog. Nagising ako ay may liwanag na at saka ko lang naisip na nandun na pala ako sa kanila. Pupungas-pungas pa ako ng mata nang makita ko si Nico na lumabas ng banyo. Pero ang bumungad sa akin yung kaniyang pops. Hindi ko alam kung anong maramdaman ko, Kuya E, pero nag-init ako noon. May itinatago pala si Nico. Pinilit kong huwag tumingin doon na nagulat nang makitang gising na ako, pero hindi naman siya nag-alala dahil siguro alam niya pareho naman kaming lalaki. Ah, gising ka na pala. Naligo ako kasi ang lakas ng hangover ko, men. Ikaw, baka gusto mong maligo? Uwi ka sa akin ni Nico. Sige, men. Pahinga lang ako saglit, sabi ko. Gusto mo ba ng kape? Uwi ka ni Nico. Malamig na tubig na lang siguro. Ako na ang kukuha, sabi ko. Hindi ko mawari sa sarili ko ano ang nararamdaman ko nang makita ko ang kanyang kabuuan, Kuya E. Kahit noong umiinom akong tubig ay naisip ko yung itinatago niya. Hanggang sa kinakausap na pala niya ako ay tila ba hindi ko pa naririnig. Hanggang sa paliligo ay naalala ko yung senaryong yun. Kaya dala ko siya sa aking imahinasyon. Hanggang sa maganap ang kauna-unahang pagpapantasya ko nga sa lalaki. Nagulat ako nang bigla niya akong katukin. Baka naman nagja-jacks ka pa, uy. Sabi ko, loko. Pero sa sarili ko, katatapos lang. Lumipas ang mga buwan, Kuya E, at isang semester ay itinago ko kay Nico ang nararamdaman ko, pati sa mga kaibigan ko. Marami pang pagkakataon, Kuya E, na sinubok ako ng aking pagkatao. One time ay nagkayayaan ng tropa na mag-overnight sa isang resort na hindi naman kalayuan at hindi rin naman kagandahan. Tipong makapag-swimming lang ay ayos na. Hindi maganda ang CR, limitado ang amenities. Nag-inuman kami, nag-open forum sa buhay-buhay at nagpakalasing. Hanggang sa hindi namin namalayan na inumaga na kami bago makatulog. Nang magising naman kami, Kuya E, ay nagmamadali kaming lahat na maligo. Pero dahil limitado nga ang bathroom, naliligo ako nang may kumatok doon sa shower room. Sabi ko may tao. Pero tinulak pa rin niya ang pinto.
Si Nico pala Kuya E. Sabay na tayo, sabi niya. Wala naman siyang mali siya. Alam ko dahil pumasok lang siya at nagtanggal ng andi at naligo, nagsabon. Lalaking lalaki talaga siya Kuya E, pero yun ang pagkakataon na nung nagsasabon siya sa mukha ay mas nasipat ko pa ang kaniyang paps. Hindi ko alam kung anong klaseng init ang naramdaman ko Kuya E, kaya minadali ko ng magbanlaw at magbihis. Isang araw Kuya E, may sinabi sa akin si Nico na tila ikinainis ko. Nagpapatulong siya na ligawan ng isa naming classmate na babae. O isa na namang babae. Sabi ko ha, edi ikaw na lang, kayang-kaya mo yan. Nagulat sa akin si Nico sa reaksyon ko na ikinagulat ko rin. Uy, may problema ba men? Sabi ko wala. Libre mo na lang nga ako ng fishball dun oh. Sige ba? Sabi niya. At hanggang nakita kami ng ibang tropa. Muli habang kumakain kami ay inungkat na naman niya ang pagpapatulong niyang manligaw. Sabi ko sa akin ka pa nagpatulong bro, wala nga ako. Biro ko sa kanya. Sagot ni Nico ay marami naman nagkakandara pa sa iyo eh, ayaw mo lang. Kahit ganun siya nung araw na yon ay sapat na sa akin. Nakaakbay pa siya habang tumutusok ng fishball. Ang lakas ng dating sa akin ni Nico Kuya E. Pero dahil sa pagiging tago, dumating na nga yung kinakatakutan ko. Ang babaeng niligawan niya na si Aubrey, type din pala siya. Kaya hindi nagtagal ang kanyang panliligaw. Sinagot agad siya ni Aubrey sa loob ng 2 linggo. Akala ko nung una, simple lang naman. Madaling maging plastic na hindi ako nagseselos pero iba pala yung pakiramdam. May kurot sa puso. At sa paglipas ng mga linggo, sabi nga ng tropa, sagabal sa tropa o barkadahan ng jowa dahil mahirap patiin ang katawan sa dalawa. Bibihira nang sumama sa amin si Nico Kuya E. Hanggang isang araw, sinundo ako ni Nico sa bahay. Gusto raw niyang makipag-inuman pati na rin si Aubrey. Wala akong maidahilan Kuya E dahil nakita niya wala akong ginagawa kaya naman napilitan akong sumama. Tinanong ko si Nico kung kami lang bang 3 at paano ang tropa. Ang sabi niya ay kami lang muna. Sabi ko sa sarili ko Kuya E ay talagang pagsesalosin pa ako. Nagdalawang isip ako nang sabihin ni Nico na minsan lang naman ito. Kaya kahit hindi ko feel na makaharap silang dalawa, sumama pa rin ako Kuya E. Nagulat ako pagdating kina Nico. Si Aubrey kasi ay hindi naman magaslaw pero ibang aura ni Aubrey ang nakita ko. Nakapansexy na damit si Aubrey na ikinagulat ko. Ang dating kasi niya sa school ay hindi bastusin kahit nasagot na niya si Nico. Maraming alak at pulutan. Akala mo ay marami kami pero pinaghandaan daw talaga nila. Sinabi ko kay Nico, ginastos mo na naman yata ang allowance mong padala ng airpot mo. Hanggang sa bumulong sa akin. Sinanla daw niya yung kwintas na bigay naman ng mama niya. Gago ka talaga, sabi ko. Hanggang sa magsimula ng inuman Kuya E at syempre, interview portion kay Aubrey. Sabi ni Aubrey, itong best friend mo, nagtatampo yan sa'yo kasi busy ka na daw. Nagulat naman ako. Sabi ko, ako busy? Kayo nga ang busy sa isa't isa. Kaya ayos lang yun. Para may time kayo sa isa't isa. Nang nakakarami na kaming inumin, lumipat ng pwesto si Aubrey Kuya E at umupo doon sa gitna namin ni Nico. Parang babaeng sinapian si Aubrey pero hinawakan niya ako sa hita at humalik kay Nico. Lalayo sana ako dahil sa iba ang kamay ni Aubrey pero hinila naman ako ni Nico. Hanggang sa aking namalayan na lang na may magaganap pala na sa aming 3. Bumaba si Aubrey at naglaro hanggang sa magkaharap kami ni Nico. Nakatingin si Aubrey na tila mapang-akit. Yun ang unang pagkakataon na nakaharap at nahalikan ko si Nico. Dinama ko yun hanggang sa may mga pagalang kamay. Nagsalitan kami Kuya E. Kaming 3 hanggang sa ang dating nakikita ko lang na kay Nico ay aking nakuha. First time ko yun sa babae at sa lalaki. Para kaming mga kapapanganak lang nang matapos doon sa carpet na nakahiga. Nakahiga sa dibdib ni Nico si Aubrey habang nakahiga naman sa akin si Nico. At isa pa naalala ko, nakahawak sa kamay ko si Nico Kuya E.
Hindi ko alam kung ano ang nangyari nung gabing yun, pero hindi ko makakaila, nag-enjoy ako. Iba din si Aubrey dahil kaming dalawa pa talaga ni Nico. Naging madalas mangyari ang ganong bagay pero mas dumalas na kaming dalawa lang ni Nico. Hindi alam ni Aubrey ang mga ganong pangyayari. Si Nico ang first na nakapasok, Kuya E. Sinabi sa akin ni Nico na hindi raw niya alam kung bakit na-enjoy niya kapag kami ay naghahalikan. Hanggang kahit siya ay tumikim na rin sa aking paps. Nagpatuloy ang ganong gawain namin, Kuya E. Pero may mga relasyon na pang madalian lang talaga. Dahil lang tumungtong kami ng second year ay nag-break na sila ni Aubrey. Ayaw kong sabihin na baka nagkasawaan na pero parang ganun na nga dahil may iba ng boyfriend si Aubrey. Si Nico naman ay sinabi niya sa akin na hindi na raw siya mag-girlfriend dahil sa akin. Naging hobby namin yun, Kuya E, hanggang sa maging exclusive na kami. Hindi namin yun sinabi sa tropa pero kinalaunan, nalaman din naman nila. Kapag magkakasama kasi kami ay hindi rin mapigilan na maging sweet o maasikaso sa akin si Nico. Dahil sa totoo naman, nakaibigan namin sila ay tinanggap nila kami at tinago ang aming sikreto. Mahal ko si Nico, Kuya E, pero minsan masasaktan ka kapag may nabisto. Isang araw na inakala niya na hindi ako sa kanila uuwi ay may naabutan ako. May kasamang iba, si Nico, Kuya E, na hindi ako na naghahalikan. Lalaki, ka-schoolmate ko rin. Hindi ko akalain na bi siya, Kuya E. Hinabol ako ni Nico para 3 raw kami. Sinabi ko sa kanya na di ba sinabi mo hindi na tayo gagawa ng ganyan? Sabi sa akin ni Nico ay para lang daw maiba. Ganun lang pala yun, Kuya E. Kaya sabi ko sa kanya kung ganyan ang gusto mo, hindi ako ganun. Kung napapayag mo ako dati kay Aubrey dahil sa gusto kasi kita. Patapos na noon ang SEM, Kuya E. Hindi kami nagkausap pa ni Nico hanggang sa mabalitaan ko na lang na umuwi siya ng Cebu sa tita niya at doon nagpatuloy ng pag-aaral. Masakit sa akin, Kuya E, ang nangyari pero naisip ko rin na inakala kasi ni Nico na ganun din ako tulad niya ng trip dahil sa pagpayag ko dati sa amin ni na Aubrey. Pero siguro nga, Kuya E, kapag mahal mo, magagawa mo ang lahat pero hindi rin siguro tama na mag-explore kayo na mag-explore. Yes, we only live once pero paano ang once na yun ay magpabago sa'yo at magdulot ng sakit na hindi mo ninanais. Hindi ako against sa mga ganon pero siguro hindi ko na ulitin yun, Kuya E. Maraming salamat po, Ted. Okay, muli, maraming salamat po sa patuloy na sumusubaybay, sumusuporta dito po sa inyong paboritong programa. Maraming salamat po sa inyong lahat.